very, very proud ako na i-present si Master Sergeant Jason Estevez. Isang Special Forces Gunner ng 2nd SF Battalion. And for the record, sa encounter nila nung February 3, 2003, 41 ang body count na nakuha nila ng kalaban at 26 firearms. As in, Baylor to kung tutuusin. 41 firearms and 26. Baliktad. 41 body counts and 26 firearms. 4 episodes to. Si warrior kasi si Master Estevez. Kaya 4 episodes ang kukwento niya. Ang una niyang episode ay tungkol sa giging young warrior niya. Idol ko kasi yung batch nila. Mga 815. Basta 815, matibay-tibay yan. Master, buga. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Master Sergeant Jason Estevez, 815754, Philippine Army. Ako ay pumasok sa military service noong August 1998 at nakapag-training sa Special Forces Regiment Airborne. Talagang doon ako nahasa ng todo sa Special Forces, sa attitude, sa determinasyon, at prinsipyo sa buhay. Na nagdala rin sa akin sa ranggo hanggang nakapag-retired ako, yung hubog na binigay sa akin ng Special Forces, nadala ko talaga kahit lumabas ako, nalabas kami sa SF, nadala ko talaga yung leader. Nakapagsilbi talaga ako bilang NCO sa iba kong mga unit. Master, pwede mo bang i-detalye yung gaano kahirap yung training nyo nun? Kasi yung panahon na yan, kasi kayo talaga yung napasabak ng todo mula 2000, tuloy-tuloy na eh. Gaano kahirap yung training nyo bilang CS? Talagang ang training po sa Special Forces, sa candidate soldier pa lang talagang napakahirap. Dami rin sa amin nag-quit. Actually, may namatay pa sa class namin, sa training. Talagang napakahirap. Hindi basta-basta. Kung wala kang determinasyon, hindi ka talaga makasurvive sa training sa regiment, sa Special Forces. Kasi araw-gabi talaga yung hirap. Talagang subukin ka talaga ng panahon doon, susubukan ka talaga ng mga instructor mo kung gaano ka determinasyon na makagraduate sa pag maging kota ka ng Special Forces. Napakahirap. Sample, Master, yung hindi mo makalimutan na napakahirap na araw mo nung nagte-training ka. Ang napakahirap na buhay na naranasan ko sa training, sa kurso na Eco na napakahirap. Escape and evasion, napakahirap. Talagang bitawan ka talaga dun sa isang lugar na sarili mo lang o katim mo lang yung kasama mo, na walang pagkain, na wala lahat kung paano ka makasurvive dyan sa training na yan. Na parang kung iisipin lang, parang ayaw ko na talagang balikan ulit ang training. Talagang napakahirap. Pero napakatindi nung naging accomplishment kasi ng batch nyo, 815. Idol ko yung 815 eh. Saan ka unang na-deploy? Ang kauna-unang pong unit sa Special Forces, yung 2nd Special Forces Riverine na inorganize noong 1999, kami po ay unang na-deploy sa Barangay Limpapa, Zamboanga City. Ang pagkakaalam ko, mga 9 months kami dyan sa Limpapa, tapos nalipat kami sa Sultan Sabarongis, Maguindanao. Sige, Master. Kwento mo na nga, ano ba ang Sultan Sabarongis? Anong terrain? Sino pang kalaban nyo noon? Way back, ano pa to? Basta, ikwento mo yung itsura doon. Ang Sultan Sabarongis,
marshland siya. Hindi naman siya kalakihan na municipal, pero napakalaki ng kalaban. Napakalakas ng kalaban. The times, hindi siya sinasabing mataas ang mga terrain ng mga bundok. Most talaga na area ng Sultan Saburong is marshland. Lalong-lalo na yung Ligwasan Marsh. Andyan siya nakapaloob. So, sa Sultan Saburong is, nung panahon namin dun, hindi mo na kailangang lumayo pa para maghanap ng kalaban. Nandyan lang sila sa paligid or sila yung naghaharas sa kampo. Ganun ang sitwasyon namin dun sa Sultan Saburong is. Hindi ka pwedeng lumabas ng ikaw-ikaw lang, punta ng bayan. Kailangan may kabady, kailangan may kasama, saka may oras. Ganun ang buhay namin sa Sultan Saburong is nun. Kasi that time nun talagang malakas pa ang kalaban dun sa Sultan Saburong is. Example, Master, so SF, anong deployment yun nun? SF company, nasa SF company ka, syempre. Ang kauna-unahan kong deployment sa 2nd Special Forces Battalion, nasa 42nd Special Forces Company ako, nasa Barangay Didagen kami sa Sultan Saburong is din. Actually, total magkakalapit lang yung yung company, battalion headquarters, katabi niya yung 40 company, nasa taas lang yung 42nd, tapos medyo kalayuan yung 41st Special Forces Company. Magkakatabi lang kami, hindi naman kalayuan. Master, ano ba ang Riverine Company? So, Riverine Company kayo? No? Yes, sir. Yes, sir. Ikwento mo nga yung, ano ba yung Riverine Company at bakit kailangan ng Riverine Company hanggang ngayon naman doon dyan? Ang Riverine, ang mission kasi, sir, ng Riverine, actually, regular unit din siya, sir, ng Special Forces. Kaso lang, mas specialized niya yung mga waterborne operations. So, nandyan yung mga combat divers natin, nandyan yung mga seacraft na mga assets ng Special Forces. Yan talaga, sir, ang specialist niya, yung riverine waterborne operations. Nandyan siya. Kasi capable siya, sir, sa marshland operation, waterborne operation, capable siya. Pero regular unit din siya, sir, ng Special Forces. Pwede din siya sa bundok. Pero mas capable, mas matindi ang capable niya, sir, sa water. Kasi mula nung mag-post ako ng video ng Pawas, parang yung mga kababayan natin parang na ano ba yun? Ganyan pala yung Pawas, ganyan pala kahirap. Ikwento mo nga, Master, yung hirap ng Pawas, yung mundo ng Pawas, sa Pawasan. Ang operation, sir, sa Pawas, lalong-lalo dyan sa Ligwasan Marsh, ang operation namin dyan that time, hindi yung kagaya sa land na pag pumasok kasi isang lugar, nandyan na kaagad. Dyan, kailangan mong maglipat-lipat sa mga islet, kailangan naming maggawa ng mga daon, mga katawan lang, sir, ng saging na para gawing masakyan ba, para makaano sa kabilang island. Kasi hindi, nung nasa Sultan Saburong kami, sir, yung mga speedboat namin, ginagamit siya pero hindi masyadong kasi mas delikado. Ganun ba? Mas delikado, sir, kasi ang sniper ng MILF nasa kabilang area lang, nasa kabilang side lang nung So, hindi kayo pwede mag-speedboat doon na parang ginagawa ng mga Amerikano sa Vietnam na lang? Nag-speedboat kami doon, sir. Pero doon lang din sa yung parang mga safe area lang. Pero kung talagang malapit na doon sa nila, talagang tumatawid-tawid kami, sir, sa mga islet. Kasi ang rin, sir, parang islet, tapos may mga kampo-kampo silang maliliit. Yun ang isa-isa namin binabasag. Yun ang isa-isa ba? Pag atras, pasok na naman. Pag atras, pasok na naman. Tibay talaga ng gano'n na buhay. No? Magaling rin kasi yung tactics ng commander namin noon time. Magaling talaga siya mag-isip ng tactics. Although nahirap kasi siyempre basa maghapon, magdamag, basa. Tapos kailangan mo pang ilangoy yung baril mo. Isakay sa mga daon, mga katawan lang ng saging para lang makapunta sa kabila. So mabigat, plus ang meron ka pang dalang mga pack, mabigat talaga siya.
Pero sa awa ng Panginoon, na-survive naman namin lahat ng operation doon. Siyempre, may mga kasama rin kami sa Sultan sa Barongis na hindi talaga pinalad. Hanggang doon na lang sila. Anong una mong hindi makalimutan na encounter mo, Master, na bilang isang private PFC diyan sa Pawasan? Ang isang encounter na hindi ko malimutan sa Sultan sa Barongis, nung pinasok namin yung Raja Muda, talagang halos week siguro na labanan. May mga kabady kaming units, talagang hirap na hirap umabanti kami noon dahil nga sa terrain. Tapos, paggabi, during ng harboring namin, kami naman ang binabalikan nila para harasin. So, napakahirap talaga magdepensa kasi yung depensa dun sa mga lang yung para wala siyang mga kahoy. So, kailangan talaga magbutas. Kailangan talaga sa mga butas ka talaga mag-harbor. Kung meron may mga puno ng mangga na pa isa-isa, hindi man din lahat kayo doon, pwede lahat sa isang puno lang. So, napakahirap. Kasi pag umatak ang kalaban dyan sa Sultan sa Barongis, particularly dyan sa Liguasan March, pag nag-counter-attack sila, hindi ka talagang biglain ka talaga ng sabay-sabay na RPG. Sample nga, Master. Isang sample na hindi mo makalimutan na hinaras kayo. Sample. Nung nag-harboring kami doon may isang island kami na harboringan doon, sir, na hinaras kami ng RPG, sabay-sabay. Doon namatay yung isa naming kabats, si Late Diang, na tama yung RPG sa kawayan, tapos maksak doon sa butas, pumasok sa kanya. Kasi nakapaksol kayo? Yes, sir. Hindi, talagang napakalakas ng kalaban nun, nung hinaras kami ng araw na yun. Talagang makatroma. Kumaga sa makatroma talaga yung lakas ng kalaban. Sige nga, ikwento mo nga yung tibay ng SF at saka yung makatroma rin kasi hindi man talaga kahit matapang tayo, talagang yung alam natin gaano kalakas din yung firepower ng kalaban. Ano mo nga yung tibay ng SF sa ganyan? Ang special forces na nakita ko talaga na training talaga, talagang determinasyon talaga, sir, kahit gaano kalakas talaga yung kalaban, gaano kalakas man yung nakabangga, talagang hindi talaga basta-basta umaatras. Talagang by hook or by crook, magkamatayan man, talagang hold the line. Yun ang isa kong natutunan sa SF na talagang hanggang ngayon, dala-dala ko talaga na never talagang pumasok sa utak ko yung umatras. Yeah, si Master kasi parang very happy ako kasi siya yung isa sa mga una ko na, Sir, pwede ka bang ikwento yung aming encounter na naka-41 body counts kami. Lulang-lula ako. Kaya happy ako na sinishare niya ito ngayon. Pero itong first episode niya, inaano ko lang na batang kasi siya eh. Diyan siya nagsimula sa SF and then isa sa mga pinakamahirap na area, yung Liguasan. And then, pero ano na feel mo, Master, sa unang casualty ng class nyo? Ang kauna-una ang talagang napil, yung casualty sa batch namin, siyempre, unang-una malungkot. Parang gusto mo rin umiyak kasi pamilyado. Tapos, nakakapag-isip din na lumabas na serbisyo. Ikaw? Yes, sir, nung panahon na yun. Kasi parang nalulumural ako basta may namamatay. May nawawalang kasama, parang nawawalan ako ng gana. Pero, after nung bumabalik ulit, pag nagkakaroon na naman ulit ng encounter, parang nagiging porsigido talaga ako ba na gumanti. Yun nga, sir, ang naging karanasan ko sa encounter na buti na hindi rin ako nahagip. During encounters, sample. kahit kasi doon sa 2nd Special Forces Sir Battalion, simula na dumating ako doon, 60 na talaga yung na hawakan ko, tinirain na rin sa akin ng mga senior ko na magagaling din, mga weapons specialist. So parang na-specialize ko na rin siya na hawakan. 60, bulldog. Yan yung machine gun namin. Yan yung pinakamabigat ng dala. Kaya noon, sir, kahit kung nagkakaroon kami ng encounter,
instead na mag-support ako ng firepower dun sa tropa, nakikisabay din ako na nakiki-assault, kasi parang pursigido talaga ako hindi naman nagumanti, parang mga taong ito, wala na lang ginawa kundi manggulo sa mundo. Ganon yung ano mo? Oo, sir. Batang-bata ka pa, Oo, sir, batang-bata. Ngayon, nung nakakaedad-edad na ako service, doon ko na-realize, buti, walang balang para sa akin ng panahon na yun kasi talagang naiisip ko kasi yung takot. Pag tapos na yung encounter, doon ko naiisip. Lahat naman tayo. Pero nung kasagsagan pa ng putukan, hindi ko naiisip yung basta gusto ko dumikit ng pumutok, dumikit ng dumikit. Kasi base of fire ka dapat eh. Oo, Ikaw sir. nakiki-assault Yes, ka. De, ganun kasi yung ka-aggressive din ng mga elite forces ko minsan. Hindi naman lahat ng... Basta elite forces, minimum yan. Aggressive talaga. And ano yun, Master? Parang nagagamay mo na kasi yung area noon. Opo, sir. Yung bag tipong, okay na, nakukuha ko na yung galawan dito. Ano yung isang encounter mo na sumunod na parang kuhang-kuha ko na yung laro dito sa ligwasan na to? Diyan, sir, sa Pimbalayan, sa Lambayong. Isa rin yan sa... Basta magkaroon ng operation, basta maikutan namin yung barangay Pimbalayan, hindi talaga masiro ang encounter dyan. Sige, ano ba yung sitio Pimbalayan? Yung sitio Pimbalayan, under ng Lambayong, marshland din yan siya, na pinamamungaran din andyan din ang MILF. Tapos, nandyan din nagkampo yung kidnap for ransom under ni Alonto Tahir nung araw. So, malakas din na group yun. Yan ang lagi namin nababangga, si Alonto Tahir. Pag nagkakaroon kami ng encounter dyan, sumasama rin sa kanila yung MILF, nakikijoin din. Kaya, malakas din. Ang encounter namin dyan, talagang hindi rin matatawaran talaga. Kaso lang, nakakahinayang lang. May mga kasama rin na talagang hindi talaga pinalad diyan sa Pimbalayan. Sige nga, Master, pakidetalye mo nga. Kasi habang kinukwento mo to, ito na rin kasi tribute natin sa mga nakasama mo sa second SF eh. Hindi lang kasi ito puro gera-gera eh. Kung nakikita nyo itong mga kwento na to, tribute ng mga nabuhay sa kanilang mga kasama na nauna na sa heaven. Kaya Master, kwento mo yung isang encounter nyo sa Pimbalayan. Meron kaming isang encounter dyan sa Pimbalayan na pumasok kami sa area. Naabutan namin doon sa area, mayroong kasal ng Muslim. Pagpasok namin sa area, nakipag-usap yung mga kasama namin. Pero makikita mo doon sa mga itsura ng tao, parang asiwa sila, yung hindi mapalagay. Parang kunyari lang nakikipagbatian, pero asiwa silang masyado. So, dahil nga kasalan, hindi na kami nagtagal doon, parang dumaan lang kami. Doon pala sa unahan niya ng konti, may nakaprepare ng armado. Kasalan yan. Kasalan yan. Kasalan sa mga kapatid nating Muslims. Doon, nagsalpok na kami ron sa area. Doon, malapit lang din sa community na dinaanan namin. May mga experience pa kami ron na talagang nag-harbor kami ng konti para kumain. Nabagsakan pa kami ng RPG, ng M203 na hindi pumutok. Kaya parang maisuka mo talaga yung kanin mo sa kanerbiyos. O kaya na, Kasi, may suka mo yung kanin at nervyos. dahil, sino ba naman di matakot mabagsakan ka ng M203 sa harapan tapos hindi puputok. Wala talaga, may suka mo talaga yung kanin. Talagang napakahirap talagang kwento. May mga kasama rin kaming nawala doon kasi may mga inassault kaming position nila, inassault ng mga kasama namin na naghintay talaga yung kalaban pag-assault nila. Parang hinintay na lang sila na ma-assault ba yung area. Anong tactics nila, Master? Kasi nakapaksol din sila, di ba? May mga ano kasi, may mga puno kasi ng kawayan, may ginawa silang parang barricade na temporary barricades.
doon na sila nag-ano. So, ang ginawa ng batalyon commander namin, binasag namin yung mga posisyon nila, inassault ng inassault, inabantihan ng inabantihan. Although matagal na oras yung pasok. Encounter, request ng 105, hanggang mawasak yung deposition nila. Pero may mga kasama rin tayo noon na sobrang aggressive, pinasok yung meron palang naiwan pa. Doon siya na-disgrasya. Sa experience mo, Master, bakit talagang huwag mo sobrahan din yung tapang mo kuminsan? Sa experience mo? Sa experience ko, pag sobra sa tapang, karamihan nadidisgrasya. Dapat, dapat 50-50. 50 matapang, 50 diskarte. Galing. Kasi parang chess, pinag-iisipan mo rin, idepensa yung sarili mo, idepensa yung opensa mo, yung depensa mo. Kasi yung kalaban, hindi man lang yan nakatali na parang kalabaw. Kung nag-iisip ka na kung paano mo siya matalo, nag-iisip din yan siya kung paano ka matalo. Ganun ang gera. Na hindi yung, kasi pag karamihan na aggressive, marami akong nakasamang puro agresibo, puro na disgrasya. Sobrang init. Lalo kong nakikita na weak na yung kalaban. Doon pumapasok yung pagiging agresibo. Which is mali pala. Mali. Hindi naman natin nasabing mali, pero bawasan yung sobrang pagka-agresibo dahil magiging cause yan talaga ng disgrasya o siguro may mamatay pa na tropa pag sobrang agresibo. Ikaw noon, paano mo nung habang tumatagal ka sa serbisyo, di ba sabi mo una, bagbag ka talaga, nakiki-assault ka. Paano na yung galawan mo noon ng, wag mag-mention ng tactics, pero yung paano ang galawan ng 60 gunner na noon nung alam ko na to? Paano? Habang tumatagal kami doon sa Sultan sa Barongis, habang tumatagal din yung experience ko bilang gunner doon sa batalyon. Kasi sa batalyon kasi, sir, parang ako na yung naging kilala rin talaga na gunner. Tuwing may lakad, ako na talaga yung... Actually, sir, yung machine gun ko nung may tatak na killing machine. Kaya doon ako nakilala. Si killing machine. Sa batalyon namin ba may tatak na killing machine. So, habang tumatagal, nare-realize ko na hindi po pwede yung mabigat yung sa akin, tapos nakikipagsabayan ako sa galawan ng ano. Dahan-dahan, sir, na-develop ko yung sarili ko na pag may nag-a-assault, naiiwan ako, nagbe-base of fire ako. Tapos, pag may mga kailangang basagin muna na depensa, ako na yung bumabanat. Hindi parang nag-adjust ako dahan-dahan kasi siyempre, may pamilya na rin ako, hindi na katulad dati na talagang puro lang kainitan, agresibo masyado. Kasi mahirap magsisi sa huli. Mahirap magsisi sa huli talaga. Kasi isang bala lang talagang katapat mo kung ano. Pero yung Master, yung gaano ka naman bumilib sa mga kasama mo? Sa SF, 2nd SF Battalion? Sino yung mga, sige, para matuwa naman yung mga kasama mo, sino yung bumilib ka talaga ng mga kasama mo? Paano yung galawan nila? Sa 2nd Special Forces Battalion, lahat halos talagang bilib talaga ako sa galawan doon. Pero may mga tao talaga akong hinahangaan doon talaga na talagang masasabi mo talagang andyan talagang madiskarte talaga. Una-una, siyempre, hindi man sa pagpuri sa Batcom namin kay Major Alexander Macario, talagang hanga talaga ako sa technique niya, sa tactics. Sa mga kapwa ko enlisted, talagang bumilib ako sa mga galawan dyan, kina Master Sergeant Salvador, na Master Tiham. Talagang makikita mo talaga yung leadership talaga nila sa encounter, na talagang nagkukuman, hindi mainit ng ulo, relax lang ba? Relax lang, matagal pa yan, relax lang. Talagang yung hindi na dinadaan sa bara-bara na decision, yung encounter. Talagang ginagamitan talaga ng training ay ng ng atutunan nila sa SF. Talagang bilib talaga ako sa kanila. Although sa mga seniors ko doon, talagang bilib talaga ako. Sample nga kay Master Salvador. Kasi sa mga elite forces kasi, ang sikreto ng elite forces, SF, SR, LRR,
leadership by example lang. Kumbaga, hindi ka pwede dyan pa command at hindi mo gagawin. Yan, sample nga si Master Salvador. Sergeant Noel Salvador, isa yan talaga sa hinangaan ko na senior ko dun sa Second Special Forces Battalion kasi hindi lang yung pagiging leader niya, pagiging mentor niya. During encounter talagang makikita mo talaga yung pagka-leader talaga niya na napaka sa Bisaya pa, hamloy kaayo ba ang iyang pagdala. Hindi niya ginagamitan ng bara-bara na desisyon. Puro lahat desisyon. Saka, hindi lang din siya nag-uutos na i-assault mo yan. Talagang nakikita mo siya nakikipagsabayan. So, which is, yun ang isang nakikita talaga ng mga junior na mahirap kasi yung sabihan ka ng junior mo na utos ka ng utos ng assault. Ikaw nga dyan, naka-kuble lang. Wala yun. Kaya, isa yun talaga sa inidol ko nung ako rin naging leader na rin sa napunta ako ng Recon. Yan ang pinakita ko rin sa mga kasama ko na ganito dapat para sundin ka, ganito rin dapat ang gawin. Talagang hanga talaga ako sa mga tao na yan. Although sa mga senior ko sir sa SF, believe talaga ako lahat. Talagang may mga leadership. Iba talaga yung mga pagdadala ng tao na leader talaga. Sinabing NCU leader talaga. Wala na yung marami pang istorya yan na bagulbul. Nagbagulbul sa punuan lang ng mangga. Pero pag leader yung nagsalita, talagang makikinig lahat. Lalong-lalo na during encounter. Sa first phase ng career mo, yan, private to PFC, ano yung mga masabi mong pero sabi mo muntik ka nang umalis din serbisyo pero yung PFC ka na bago ka, corporal kasi NCO ka na, di ba? Pero pag PFC mo, paano na utak mo nun? Parang, ano na yung medyo happy na ako serbisyo, happy ako ng Special Forces. Ano na yung utak mo nun na? Nung during private to PFC ko, ang buhay ko nun parang kampo. Actually, kahit may pamilya ako nun, ang buhay ko nun, parang talagang kampo operation, parang doon lang umiikot yung buhay ko ba na ito, may operation na naman, ayos na naman. Ganun lang kasimple yung mentalidad ko nung araw. Wala sa akin yung mga pagdating ng araw, magiging leader din ako. Parang napakasimple lang yung private lang na mag-isip na, uy, mayroon na namang lakad, enkwentro na naman ito. Ganun lang ang buhay. Pero, by year, talagang nade-develop dahan-dahan kasi sa mga NCO ko rin nagme-mentor sa amin. Hindi kayo mananatiling ganyan. Kaya, inaayos ko talaga yung magiging sa serbisyo. Kasi mahirap kung sandali lang kasi mawala sa serbisyo kung bara-bara lang ang Master Sergeant Jason Estevez, Episode 1, the famous class na 815.